Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Naglaan ng 38.63 billion pesos sa pondo ang Department of Budget and Management para sa career advancement at allowances sa mga guro sa susunod na taon. Ayon sa DBM, ang kabilang sa paglalaanan ng pondo ang training, program at suporta sa mga school personnel sa school division offices, regional offices at central office. Tiniyak din ng DBM na mapaglalaanan ng pondo ang pag-hire ng nasa 20,000 teaching positions. Sa ngayon, nasa mahigit 37,800 kasi na teaching positions ang bakante sa DepEd. Paliwanag naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman, patuloy na bibigyang prioridad ang pamahalaan ng kapakanan ng mga guro alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagbigay ang COMELEC ng 10 million pesos sa pondo sa Philippine Coast Guard upang mapaigting pa ang operasyon nito. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, gagamitin ito upang masiguro na maihahatid at mababantayan ng PCG ang mga dadalhin na balota sa mga malalayong lugar. Kabilang dito ang isang barangay sa Pag-asa Island na malapit sa West Philippine Sea. Samantala, tiniyak naman ng PCG na mapoprotektahan ang mga balota at walang malalagay sa alanganin upang maging maayos ang gaganapin na halalan. Alamin natin ang ibang balita kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, ubay-ubay na ka mga direct flight sa Davao City ang nibalik na silang operasyon karong tuiga. Kini ang gibutyag ni City Tourism Officer Jennifer Romero. Kay nung duman na undang kini kaniadtong COVID-19 pandemic, karon hinahinay na ang pagbalik niini. Gilauman sa City Tourism Office sa syudad nga pinaagi niini mas mapakusgan pa ang turismo dinhi sa dakbayan sa Davao. Busa mamahimo ng upat ang mga international direct flights karong tuiga. Duha niini magsugod karong bulan sa Oktubre nga mao ang Davao Jinjiang sa October 29 ug ang Davao Hong Kong flights sa October 8. Padayon usab ang Davao to Singapore flights nga magsugod niadtong tuig 2022. Una na sab nag-abli ang Davao Qatar flight niadtong Abril karong tuiga. We are collaborating with the Department of Tourism 11 na atay ginahulat na Air Connectivity Council. Ang thrust ana na council is to really push and promote and help out para we can able to invite more players. Samtang gi-turnover na sa local government unit sa Panabo City ang bagong speedboat ngadto sa Philippine Coast Guard Substation Panabo. Nitambong sa maong seremonya nga gipahigayon niadtong adlawng Martes ang mga opisyal sa Philippine Coast Guard Substation Panabo ug City Government of Panabo City. Ang speedboat usa ka dakong kinahanglanon sa maong ahensya alang sa ilang dugang maritime security, safety, law enforcement, search and rescue, marine environment and protection ug security for internal and external sector diha sa syudad sa Panabo. Atol sa mong turnover ceremony, gianunsyo usab ang pag-renovate o pagpanindot sa opisina sa Coast Guard Substation Panabo. Og mao kato mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter account sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.